Bago natin simulan ang part 10, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Ngumiti si Jean Fry Van Raid ng malawak at namula ang kanyang mga pisngi. Naisip niya na nakatanggap siya ng 800k gold at sigurado siyang mamamangha ang kanyang ina sa pagtanggap ng perang ito. Iniulat ng system window na bukod sa ginto, nakatanggap siya ng hard claw ni Helber na may rarity S, at ang kanyang malaking fong na may rarity A. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanyang harapan, naisip na maganda ang mga gantimpalang ito sa halaga ng kanilang kahirapan, ngunit nais niya ng ibang item. Sinabi ni Frau Ashbury sa pangunahing tauhan na hindi niya alam kung paano siya pasalamatan. Lumapit sa kanila si Arthur at sinabi na kung wala siya, hindi sila makakaligtas sa laban na ito, at hindi man lamang nila mararating ang tuktok ng bundok. Para dito, lahat sila ay nagpapasalamat sa kanya. Ngumiti ang natitirang grupo habang tinitingnan ang pangunahing tauhan, ngunit ang shield user ay nakahilig ang mga braso sa kanyang dibdib at may di pagkakasyang ekspresyon sa kanyang mukha. Lumiko si Jean Fry Van Raid sa kanila at sinabi na ang mga biglaang pormalidad na ito ay walang kabuluhan at hindi niya ito nagawa ng nag-iisa. Nilingon ni Frau Ashbury ang kanyang kamay, na nagpapaliwanag na sumunod lang sila sa kanya at may halaga rin iyon bilang pakikipaglaban ng sama-sama. Nakatanggap siya ng bahagi ng demon, na Diyos bilang gantimpala. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanya at sinabi na karapat-dapat siya dito. Sinabi niya na ang huling buff ay kahanga-hanga at pinasalamatan siya para dito. Ngumiti si Frau Ashbury at tumingin sa ibaba, naisip na ang pangunahing tauhan ay makakapanalo ng walang buff. May patak ng pawis na lumitaw sa kanyang pisngi at sinabi na nais niyang bigyan siya ng isang bagay bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit ang top quality award na natanggap niya ay isang scorching rock lamang. Naging madilim ang mukha ng pangunahing tauhan nang marinig ang pangalan ng item. Sinabi niyang, ito na ba? Nagulat si Frau Ashbury sa reaksyong ito. Lumiko ang pangunahing tauhan sa kanya, hawak ang system window na may imahe ng item sa kanyang mga kamay at tinanong kung nais niyang ipagpalit ang scorching rock para sa hard claw. Tinanong ng shield user kung tama ang narinig niyang pangalan ng item, at sinabi ni Arthur na ito ay isang shrunk item. Nakatayo si Frau Ashbury na parang walang masabi. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang braso at tinanong ang pangunahing tauhan kung narinig niya na ang hard claw ang pinakamataas na ranggo ng material na maaaring makuha mula sa kontinente na ito, at bakit niya nais ipagpalit ito. Inilabas ni Jean Fry Van Raid ang kanyang mga kamay, na nagpapaliwanag na ang scorching rock ay mas mahalaga sa kanya. Sinabi ni Frau Ashbury na nauunawaan niya at sinabi na maaari na lang niyang kunin ito. Labis na natuwa ang pangunahing tauhan sa kanyang mga salita at tinanong kung sigurado siya. Kinuha ng pangunahing tauhan ang system window gamit ang parehong kamay at itinaas ito sa itaas ng kanyang ulo. Natutuwa na nakakuha siya ng item na ito. Si Frau Ashbury, na nakatingin sa kanya, ay nag-isip na hindi niya siya maintindihan at ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang may humawak ng buong system window. Ngumiti siya at may pamumula sa kanyang pisngi. Iniulat ng system window na nakaramdam ang pangunahing tauhan ng pabor at si Frau Ashbury ay may bahagyang simpatya para sa kanya. Si Jean Fry Van Raid, na tumitingin sa system window sa kanyang mga kamay, ay nagulat. Nagalit ang shield user habang tinitingnan ang pangunahing tauhan. Iniulat ng system window na nakaramdam siya ng inggit at si Jetes ay may malaking pagkagusto kay Frau. May patak ng pawis na lumitaw sa kanang pisngi ng pangunahing tauhan at naisip na nakalikha siya ng problema kaya dapat siyang tumakas. Inalis niya ang system window at naisip na natanggap na niya ang scorching rock. Tumingin siya sa itaas na may pangarap at naisip na naglalaro siya ng mga baraha at ret mula sa isang kasino. Naisip ni Jean Fry Van Raid na ang susunod na layunin niya ay ang pangalawang kontinente, isang lungsod na puno ng mga pagnanasa.
Dumating ang mga adventurer sa Central City ng unang dakilang kontinente. Maraming tindahan na may puting bubong ang nakatayo sa kalsada, at sa pagitan ng mga bahay ay may linya ng mga damit na nakatuyo. Nakatayo si Fro Ashbury sa tabi ni Arthur at sinabi sa pangunahing tauhan na nakabalik na sila sa kanilang bayan sa unang pagkakataon mula sa insidente kasama ang kanilang ama, at inimbitahan siyang makipagkita muli balang araw. Ngumiti si Arthur at lumapit kay Jean-Fry Van Reid, pagkatapos ay sinabi na mag-eensayo siya upang hindi matalo at labis din siyang nagpapasalamat sa pangunahing tauhan sa maraming paraan. Ngumiti ang pangunahing tauhan habang tinitingnan sila at sumang-ayon. Humarap siya at naglakad sa ibang direksyon, humahagis ng kamay bilang pamamaalam. Si Arthur, na nakatingin sa kanya, ay humadyos din ng kamay. Naisip ni Jean-Fry Van Reid kung gaano kadali niyang nakuha ang scorching rock na gusto niyang dalhin sa pangalawang kontinente at natuwa siya na naging maayos ang lahat kahit na sa kabila ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Naglalakad siya sa kalsada at iniisip kung paano siya nagpadala ng pera sa kanyang pamilya at ngayon ay may lugar siyang pupuntahan. Lumapit siya sa isang magic circle sa lupa na napapalibutan ng kahoy na bakod. Iniulat ng system window na ito ay isang travel portal sa pagitan ng unang at pangalawang kontinente. Ang mga taong nakatayo sa tabi ng portal ay nagsabi na siya ang pumatay sa demon at siya ay nakasuot ng paunang compounder class equip. Itinaas ni Jean-Fry Van Reid ang kanyang hintuturo sa harapan ng system window. Iniulat nito na nakumpirma ang pagbagsak ng unang demon na Diyos at tinanong kung nais ng pangunahing tauhan na lumipat sa pangalawang kontinente. Pumasok siya sa magic circle. Sinabi ng isa sa mga adventurer na gumalaw ang pangunahing tauhan, at sinabi ng taong katabi niya na may hawak na bote na ito ay imahinasyon lamang. Iniulat ng system window na dumating ang pangunahing tauhan sa pangalawang kontinente sa gitna ng lungsod ng mga pagmimithi, ang Second Life. Sa harapan ng pangunahing tauhan ay isang malaking kumikislap na gusali na may nakasulat na Grand Casino. Iniulat ng system window na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amelas. Nagtaka si Jean-Fry Van Reid at nagulat na nakontak siya. Ipinakita ng system window ang mukha ng kanyang kapatid na babae. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari. Sumigaw siya na natatakot siya nang makatanggap ng napakalaking halaga ng pera, at tumalon ng kaunti ang pangunahing tauhan habang tinatakpan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Tinanong siya ni Amelia kung saan at ano ang ginawa niya, pagkatapos ay idinagdag na malamang ay may kinalaman ito sa isang kahinahinalang trabaho. Nakatayo si Jean-Fry Van Reid na may kakaibang ngiti at may patak ng pawis sa kanyang pisngi. Sinabi niyang hindi totoo iyon. Naisip ng pangunahing tauhan na itinago ang katotohanan na siya ay naging adventurer kay Alas at sa kanilang ina, kung hindi ay may inis silang dalawa. Tinanong ng kanyang kapatid kung naririnig siya, at sinabi ng pangunahing tauhan na ayos lang ang lahat at ito ay isang tapat na trabaho. Sinabi ng kanyang kapatid na huminto siya sa pagtatanong. Naisip ng pangunahing tauhan na ang kanyang kapatid ay nagiging mas matalino at alam ang mga nangyayari. Naisip ni Jean-Fry Van Reid na mabuti na lang at siya ang nagdala ng isang scorching rock. Upang kumita ng pera, mas mabuti na pumunta sa isang mataas na ranggo na dungeon, pero medyo mapanganib doon. Tumingin siya sa gilid at natuwa nang makita ang isang pusa na may mga bota at pangitaas na balabal sa harap niya. Iniulat ng sistema na may lumabas na level 66 na pusa. Ang nilalang sa harap ng bida ay humuhuni ng isang melodya at nililinis ang kanyang kaliwang paa. Ngumiti ang pangunahing tauhan at kumuha ng isang bagay mula sa kanyang inventaryo, iniisip na natagpuan niya ito. Kinuha niya ang isang sanga na may mga dahon na nakita niya sa daan patungo sa lugar na ito at ibinigay ito sa pusa. Umuungol ang pusa nang makita ang bagay sa kamay ng bida, at nagsimulang tumulo ang laway mula sa kanyang bibig. Sa harap ni Jean-Fry Van Reid ay may nakapirming isda.
ilang dahon ng pulang bulaklak, at nasa kanyang kamay ay isang sanga ng vinang ng nyebe. Tinawag niya ang pusa at sinabi na lahat ng ito ay para sa kanya. Itinuro niya ang isang tumpok ng pulang dahon at sinabi na ang mga dahon ng pulang bulaklak ay makakagawa ng napakalambot at komportableng kama. Ang level 66 na pusa ay tuwang-tuwa at talagang gustong makuha ito. Tinanong ng bida kung gusto ba ng pusa ang mga bagay na ito. Umuungol ang pusa ng masaya at naglabas ng isang malaking gintong barya na nagtatatalon sa tuwa. Iniulat ng sistema na ang item na ito ay tinatawag na gold cat coin na may rarity A at dinodoble ang halagang natanggap na pera. Kinuha ng pusa ang barya gamit ang kanyang mga ngipin at ibinigay ito sa bida, at siya ay nagpasalamat sa pusa para dito. Si Gunfry Van Raid ay masaya na mayroon na siyang item na ito. Nahiga ang pusa sa mga dahon ng pulang bulaklak na may isda sa kanyang bibig at hawak ang sanga ng vinang ng nyebe. Itinaas ng pangunahing tauhan ang barya sa itaas ng kanyang ulo at naisip na ang nakatagong item na ito ay maaaring makuha kung pasasayahin ang pusa, at ngayon ay mas mabilis na siyang kikita sa pagpatay ng mga halimaw. Pinutol niya ang leeg ng isang halimaw na may mga pakpak at nakatanggap ng 80,650 x2 ginto. Pinutol ng bida ang katawan ng tigre sa gitna at nakatanggap ng 152,000 x2 ginto, pagkatapos ay natanggap din ang parehong halaga. Nakatayo si Gunfry Van Raid sa tabi ng bangkay ng halimaw at sinabi na napatay niya ang boss ng dungeon at ngayon ay nakalikom na siya ng minimum na halaga para sa pagpatay sa boss. Nakatanggap siya ng 1,110 x2 ginto. Iniulat ng sistema na ang halagang natanggap niya ay 12,664 na ginto. Ngumiti ang bida at sinabi na sapat na ang halagang ito para umupa ng buong hukbo. Pagkatapos ay tinanong niya kung dapat ba siyang subukang dagdagan pa ito. Sa kanyang pagbabalik sa lungsod, sa isa sa mga eskinita ng lungsod, may isang pinto na may nakasabit na tanda ng Seconds Club. Maraming tao ang nakaupo at naglalaro ng baraha, marami sa kanila ang naninigarilyo. Naisip ng bida na ito ay isang underground na kasino kung saan ang mga tao na bulag sa kasakiman ay pumapasok, pero dito ay makikita ang anumang gusto mo. Ito ay isang lugar kung saan hindi umiiral ang konsepto ng disente. Pumasok si Gunfry Van Raid sa lugar na may mga kamay sa bulsa. Naisip niyang ang mga tao dito ay walang awa sa isa't isa. Tumingin ang bida at napansin ang isang kalbo na lalaki na may balbas na masayang sumisigaw na nanalo na naman siya. Itinaas niya ang isang baso ng alak sa kanyang bibig at sinabi na siya ay talo sa buong panahon, pero ngayon ay pabor sa kanya ang kapalaran. Iniulat ng sistema na siya ay nagsisinungaling dahil kumita siya ng 10,220,000 ginto sa pamamagitan ng hindi tapat na paraan. Tumingin ang bida sa kanya at naisip na dapat siyang gawing target ito at gawing tanga. Tumingin ang kalbo na lalaki sa bida at tinanong kung ano ang gusto ng bida mula sa kanya. Tinanong ng kalbo na lalaki kung iiyak ba si Gunfry Van Raid kung matatalo siya dahil pabor sa kanya ang kapalaran ngayon. Sumagot ang pangunahing tauhan sa pagtatanong sa kanya na huwag masyadong mahigpit kapag umuupo sa gaming table. Nagkunwari siyang nag-aalala at tinanong kung ayos lang ba dahil ito ang unang beses niya na naglalaro ng larong ito, ngunit tiningnan niya ang mga patakaran at naintindihan ang lahat. Sa katunayan, nagsinungaling ang bida dahil siya ay isang eksperto sa larong ito. Tumingin ang kalbo na lalaki sa dealer at nagngitian silang dalawa, iniisip na muli silang nagkaroon ng masamang deal. Sinabi ng kalbo na lalaki na walang masama dito dahil ito ay isang simpleng roulette. Dagdag pa niya na tatanggapin niya ang mga taya ng bida dahil nanalo na siya ng 10 milyon ngayon. Iniulat ng sistema na naramdaman ng pangunahing tauhan ang isang kasinungalingan at pati na rin na ang dealer ay nagbabalak na mandaya.
Nakatayo si Jean-Fry Van Rade na may mga kamay sa tagiliran at napagtanto na mandadaya ang dealer, gaya ng naisip niya. Naisip niya na ang lugar na ito ay nakakatuwang pagmasdan. Ang roulette ay tinatawag na reyna ng kasino sa larong ito. Ang bola ay itinatapon ng 2 beses at ang mga manlalaro ay pumipili ng 2 numerong gusto nila. Kung ang numerong nakuha ay umaabot sa 1, ang manlalaro ay makakatanggap ng kalahating halaga ng taya, at kung umabot ng 2 beses, makakatanggap siya ng doble ng halaga ng taya. Kung ang mga taya ay hindi pa nilalaro, mananatili silang pareho at muling magsisimula ang laro. Bukod dito, hindi maaaring tumaya ang mga manlalaro sa parehong numero. Inilapag ng dealer ang kanyang kamay sa mesa at sinabi sa bida na maglagay ng taya. Naisip ng pangunahing tauhan at sinabi na pinili niya ang pulang 36 at itim na 8. Sinabi niyang tumataya siya ng 10 milyong ginto. Nagulat ang dealer at ang kalbo na lalaki sa taya, nanahimik sila at ang bida, na nakapatong ang mga kamay sa kanyang harapan, ay nagtanong kung dapat ba niyang ulitin ito. Kumislap ang kanyang mga mata ng asul at ngumiti siya. Inuulit niya na tumataya siya sa pulang 36 at itim na 8, 10 milyong ginto. Sinabi ng bida na titigil ang bola kung hindi mo agad tatawagan ang taya at mayroong patakaran sa laro na kung hindi mo tatawagan ang taya bago tumigil ang bola, ito ay itinuturing na talo. Nakaupo ang dealer na may nakabukas na bibig at pinilit ng bida na bilasan siya at tanungin siya na pangalanan ang numero. Ang bida ay nakangiti at nakalagay ang kanyang mga kamay sa harapan niya. Naisip niyang hindi makakapagsalita ang kalbo na lalaki sa mga numero. Ang dealer ay nanatiling naguguluhan at nag-iisip ng surpresa na pinili ng bida ang parehong mga numerong nasa isip niya nang itapon niya ang bola. Nakapagtago si Jean-Fry Van Rade na nakapatong ang mga kamay sa kanyang harapan at ngumiti. Isinasara ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay sinabi na malapit na titigil ang bola. Sa bulong, tinanong niya ang dealer kung ano ang problema at sinabi sa kanya na magmungkahi ng taya. Isang patak ng pawis ang tumakbo mula sa inis na mukha ng dealer habang ang kalbo na lalaki ay sumisilip sa kanya. Naisip ng bida na salamat sa kanyang halo skill, alam niya kung ano ang sasabihin nila kahit bago pa nila buksan ang kanilang bibig. Ang bola ay umiikot sa roulette wheel. Ang trabaho ng dealer ay ang sniper skill na nagpapahintulot sa kanya na tamaan ang lahat ng target. Tumigil ang bola sa pulang 36 at ang isa pang bola ay tumigil sa itim na 8. Inilabas ng bida ang kanyang mga binti at itinagilad ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Nagwagi ang crowd sa likuran niya at sinabi na siya ay nanalo at mukhang pabor sa kanya ang kapalaran sa araw na ito. Naisip ni Jean-Fry Van Rade na ang dealer ay nagsasabi sa tamang tao ang mga numerong kanyang taya nang maaga gamit ang mga kilos, ngunit sa pagkakaalam ng lihim na iyon, maaari niya itong gamitin laban sa kanila. Sumigaw ang kalbo na lalaki na hindi ito nangyayari at tinawag ng dealer ang manager na nakatingin sa silid na may nakasabit na tanda na staff only. Isang lalaking naka-purpling suit ang lumabas at tinanong kung ano ang nangyari. Itinuro ng dealer ang kanyang daliri sa bida at sinabi na siya ay tila nandadaya. Nang makita ng manager ang 3 tao na may kumikislap na pulang mata sa likuran niya, ngumiti ang manager at sinabi na tumaya ang bida ng 10 milyon at nahulaan ang parehong numero, na nangangahulugang ito ay pambihirang kapalaran. Pagkatapos ay sinabi niyang maaari itong mangyari at iminumungkahi na pag-usapan ito ng bida sa kanyang opisina. Nagtimpi ang mukha ng bida at naisip na ang mga salitang ito ay nagbago ng mood sa silid at ang manager ay malamang nakasabay nila. Inilapat ng manager ang kanyang kamay at sumigaw sa mga tao sa likuran niya na dakpin si Jean-Fry Van Rade at pilitin siyang makipag-usap. Tumakbo sila, ngunit ang bida ay ginawang talikod ang roulette table sa isang lalaking tumatakbo patungo sa kanya. Ang lalaking may peklat sa pisngi ay iniunat ang kanyang kamay sa kanya at sinabing sundin ang kanilang sinabi.
Sinampal ni Jean-Fry Van Raid ang lalaki sa leeg at bumagsak ang lalaking may peklat sa sahig, nakatayo ang bida na may mga kamao sa handa. Inaimbestigahan siya ng dealer na nakatutok ang kanyang busog sa kanya. Nagsalita si Jean-Fry Van Raid at kinuha ang isang patalim at sumigaw na ang bida ay isang mapanlinlang. Nakaiwas ang bida sa atake at sinabi na siya lamang ang rogue dito. Sinipa niya ang kalbo na lalaki at sumigaw ito, itinulak pabalik ng sipa ng bida, bumagsak sa dealer na nagdulot sa kanya upang ibagsak ang kanyang busog at palaso. Tinanong ng bida kung sino ang susunod. Nagsara ang mga mata ng manager at isang patak ng pawis ang lumitaw sa kanyang kaliwang pisngi. Naisip niya na ang bida ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Isang lalaking may blonde na buhok na nakatayo sa harapan ng manager ay nagsabi na ang bida ay mukhang ang lalaki sa balita. Itinaas niya ang kanyang kamay, na ipinaliwanag na siya ay isang baguhan na nagtakda ng record sa pagpatay ng mga halimaw sa seremonya ng inisyal. Natakot ang manager at ibinuka ang kanyang bibig, pagkatapos ay nagtanong kung siya nga ba talaga iyon. Sinabi ng mga lalaki na dapat na kumagat sa kanya na siya ay nasa pangalawang kontinente na nangangahulugang siya ay nakatalo ng Demon God ng napakabilis. Si Jean-Fry Van Raid ay naglagay ng daliri sa kanyang tainga na nagtataka kung bakit sila nag-uusap tungkol dito na nakatayo sa harapan niya. Yumuko ang manager, lumuhod at ibinaba ang kanyang ulo sa sahig. Pagkatapos ay humingi ng tawad sa bida sa akusasyon ng pandaraya. Ngumiti siya, iniisip na kahit na siya nga ang lalaki mula sa balita, hindi pa rin siya mananalo. Nagsalita si Jean-Fry Van Raid, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng asul habang tinitingnan ang manager na patuloy sa paghingi ng tawad. Yumuko siya sa manager at sinabi na kukunin niya ang lahat ng pera sa establisimyentong ito. Humiling din ang bida ng imbitasyon sa auction. Ngumuso ang manager, nagbukas ng bibig at nagulat sa kapal ng mukha ng bida, at muling tinanong kung talagang gusto niya ito. Si Jean-Fry Van Raid, na nakaturo sa sistema, ay nagsabing ito ay isang patas na presyo para sa pagiging tinawag na isang crook at iyon ang gusto niya. Lumiko ang bida at sinabi na kung tatanggihan ng manager, ang mga tao mula sa Public Safety Association ay darating dito. Sa takot ng banta, sumigaw ang manager na naintindihan niya at ililipat ang buong halaga sa kanya. Lumapit ang pangunahing tauhan sa isang gusaling may brickline at gintong tanda at dalawang puting bandila. Isang segundo, iniulat ng sistema na ito ay isang sentral na lokasyon ng auction na tinatawag na life second. Binuksan ni Jean-Fry Van Raid ang isang window ng sistema na nagpakita na mayroon siyang 57,978, 2,615 ginto sa inventaryo. Sinabi niyang nakolekta na niya ang halagang gusto niyang makuha at kung siya ay pabor sa kapalaran ngayon, makakatanggap siya ng mataas na tier ng elf. Naisip niya na dahil sa imbitasyon na kanyang natanggap, madali siyang makadalo sa auction upang makipagkompetensya para sa item na kailangan niya. Hello mga idol, dito muna natin stop ang kwentong ito dahil naabutan na natin halos ang bagong mga chapter. Maghahanap ako ng bagong magagawa at habang naghahanap gagawan ko na muna ang scavenger dahil nadagdagan na ang mga chapter noon. Maraming salamat po and God bless you all guys.